Kaya po, ang nangyari, wala pa 2 araw na upo ang kasalukuyang gobyerno, pinirmahan agad ng kanyang Justice Secretary Nani Perez ang kontratang ito. Ang nangyari po, napatunayan na yung perang kanyang parte na $2 milyon ay pinadala dito ng Swiss Bank para ebidensya na talagang tumanggap sila ng suhol. Yan po, hanggang ngayon ay hindi napaparusahan. Malinaw na ho ang dokumentado. Kaya po, tinapos ng Administrasyong Estrada, doon po sa Mindanao, kung natatandaan nyo, naubos ko po ang 46 camps ng MILF. Kaya mga secessionist movement ng MILF sa Mindanao. Dahil naniniwala kong kailangan na patunayan ang kapayapaan para sa pagunlad ng Mindanao. At kahit kailan, hindi ako papayag na paghiwalin o hatiin ang ating bansa. It is the sworn duty of the Commander-in-Chief to protect the territorial integrity of our country. English ho yan. 6 na taon mo tayo nakakulong. Kaya itutuloy ko po. We must unite under one flag, one armed forces, one government, and one Republic of the Philippines. Hindi po tayo papayag kahit na kapirasong Mindanao ay mahiwalay sa ating bansa. Sabi ko nga, over my dead body, hindi tayo papayag. Sapagkat ang Mindanao, hindi para sa Katoliko, hindi para sa Kristiyano, hindi para sa Muslim, hindi para sa Tausug, o sa Maranao, o sa Ilocano, o sa Bicolano. Yung Mindanao ay para sa Pilipino. Kaya po, dahil ang kasarinlan ng ating bansa ay pinaglalaban ko, hindi maipamigay kahit na anong piraso ng Mindanao. And finally, it is on record that it was the Estrada administration that gave the highest budget allocation to social services, basic education, and health. Naka-record po yan. Dahil ang inyong lingkod ay para sa mahihirap. Hindi lamang po sa salita, kung hindi pati sa paggawa. Kasabihan nga sa Latin, ang sabi nila sa Latin, Vox Populi, Vox Dei. Kita nyo, pati Latin, napag-aralan ko na. Ang ibig ko sabihin sa wikang Ingles, the voice of the people is the voice of God. Pero yung mga elitista, yung mga nag-aharing uri, sa boses ng taong bayan ay ayaw sila makinig. Kaya, nasaan tayo ngayon? Nasa mas maiging kalagayan ba tayo ngayon? Kaysa nung pinatalsik ang piniling Pangulo ng masang Pilipino? Ang Pilipinas ba ay umunlad mula noong 2001? Kaya pati na ang mahal nating si dating Pangulong Corazon Aquino, mismo ang dating mahal na Pangulong Cory Aquino, ay umamin na siya ay nagkamali nung siya'y sumali sa EDSA 2. Siya ang nagsabi niyan at hindi ako. Ang talaga sinabi niya, Erap, I plead guilty for joining EDSA 2. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Kaya patawarin mo na lang ako. Kaya makikita natin ang ating mahal na dating Pangulong Yumaong Cory Aquino ay gano'n lamang ang kanyang pagkatao. Kaya po ako halos mapayak nung siya po nag-apologize publicly doon po sa Makati. Kaya po, pagdasal po natin lagi ang ating mahal na Pangulong Cory Aquino. Ngayon po, hindi lamang po ang ating mahal na Pangulong Cory Aquino nagsabi niyan. Ang nagsabi na malaking pagkakamali dyan sa EDSA 2.
pati na po si Justice Cecilia Munoz Palma, chairman ng 1986 Constitutional Convention, pati na rin ang Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew. Ang sinabi ni Prime Minister Lee Kuan Yew, the change of power in the Philippines is no boost for democracy because it was done under the Constitution. Ayan, di ko binabasa yan, ha? At ganun din po, nagkaisa ang mga foreign press, ang New York Times, ang Washington Post ng Amerika, ang Straits Times ng Singapore, at Time at Newsweek magazine. Sa pagsasabi ng EDSA 2 ay malaking pagkakamali. Pero ang pinaka-importante po nagsalita laban sa EDSA 2 ay ang taong bayan. Pinahiwatig nila ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng EDSA 3. Ngunit, ano ang ginawa ng mga nag-aaring uri noon? Pinagbabaril ang mga mahirap na nais lamang nilang ipagtanggol ang kanilang tinig. At dahil alam nila ang mali ang kanilang ginawa, inutusan ng Malacanang si Secretary Nani Perez para kausapin ako. 2 beses po ako inalok nang umalis ng Pilipinas. Mamili raw ako kung saan bansang gusto pumunta. Pwede raw akong dalhin ko lahat ang gusto kong dalhin. At wala raw kasong isasampa laban sa akin. Sa isang kondisyon na ako ay magbibitiw bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. I was offered twice to leave the country and to go to the country of my choice. Bring anything that I want. There would be no charges filed against me on one condition, that I resign in writing as President of the Republic of the Philippines. Twice I was offered, twice I refused. 2 beses po ako inalok, 2 beses kong tinanggihan. Una po, dahil wala akong kasalanan. Siguro po kung may kasalanan ako, sana ay unang alok pa lamang ay umalis na ako. Pangalawa, sabi ko, hindi ako maaari umalis at hindi ko maaaring iwan ang milyong Pilipino, lalo na ang masang Pilipino na bumoto at nagtiwala sa akin. Totoo po yan. Sabi ko, hindi ko alis kahit na anong